Sa kasalukuyan, milyon-milyon na ang mga nadiskubre ng mga organic compound. At lahat sila may mga unique na property, iba-iba sila ng pangalan syempre, iba-iba melting point, okay, iba-iba yung kanilang molecular weight, at etc. Ngayon, imposibleng aralin yung organic chemistry kung isa-isahin natin yung milyones na yun, di ba? Kaya syempre, dapat may paraan para igrupo sila. Kaya, yun yung ating pag-uusapan ngayon. Ang paraan para mas madali sila aralin ay syempre ikumpul sila sa mga grupo na may something common sila. At ginagawa natin yon by identifying yung mga tinatawag natin na functional group. Ngayon, pag sinabi mong functional group, simple lang naman siya. A functional group is just a set of atoms as well as their bonds. Tapos, pag may nakita kang ganong arrangement na atoms saka bonds, alam mo, ito yung functional group na to. Kunwari, yung acetic acid actually has a functional group na COOH, or the name of that actual group is the carboxyl group. Or kunwari, si ethyl alcohol, CH3CH2OH, meron siyang OH, which is actually a legit functional group, which is called the hydroxyl group. Kasi may hydrogen siya sa oxygen. Ngayon, ang kagandahan rin dito, unang-una sa lahat, yung pangalan nila may pareho. Kunwari, lahat na may COOH, pwede nating tawagin na acid. Or lahat na may OH, may hydroxyl group, madalas nagtatapos sa ol. Okay? So, unang-una pangalan. Pangalawa, pag mas aaralin natin sila sa future, meron ding similarity yung properties nila. Okay? So, probably, pwede nating isipin, yung mga alcohol, relatively mataas melting point nila. Or yung mga may COOH, relatively mataas ang acidity nila, kaya nga ang tawag sa kanila, acid, and so on. At susunod din, na yung reactivity nila, meron ding pinagkapareho. Okay? So, mas madali siya aralin kung ganun. Kasi they have a lot in common pala as long as mahanap mo lang yung functional group na yon. Kuha? That's why. That's our basis for grouping them into different classes. So, yung functional group, ito. Pero pag sinabi mong classes refer to the actual compounds. So, kunwari, yung mga may OH na functional group, ang class niya is yung class ng alcohols. So, parang ganun yung nomenclature, yung terminolohiya natin. So, ngayon, i-discuss ko yung mga common functional groups natin. As in, yung mga madalas nakikita sa textbook. Una, meron tayong mga tinatawag na hydrocarbon. As the name suggests, ito ay mga organic compound or classes na walang ibang atom kundi hydrogen saka carbon. So simply, kapag walang oxygen, walang nitrogen, walang fluorine, chlorine, bromine, yung organic compound mo, tawag mo na sa kanya hydrocarbon. Pero sari-saring mga hydrocarbon ang meron tayo. So kapag ang hydrocarbon ko ay puro single bond lang, ang tawag dyan ay alkene. So, ibig sabihin, yung kunwari, yung pinakasimple na organic compound, methane, di ba? Si methane is CH4. Di ba, ang CH4, isang carbon, tapos 4 na H, puro single bond, alkene yun. Kahit i-expand ko yun ng konti, CH3, CH3. Okay? Pag ganito, puro single bond pa rin, alkene pa rin yun. Pero kunwari, yung CH3, CH3, okay, gawin ko na siyang double bond. Tapos syempre, kukonti yung hydrogen ko para ma-maintain yung number ng bonds na 4 kay carbon. Ang tawag na sa mga may double bond is alkyl. Or kapag lalo kong ginawang marami yung bond neto, ginawa kong triple bond, tapos syempre kukonti yung H para ma-maintain yung 4 bonds ni carbon. Ang tawag na sa mga may triple bond ay alkyne. Ang gusto ko isipin dito, habang dumadami yung bonds, mas umaabante ako sa alphabet. So letter A nasa simula, so isang bond lang. Tapos E medyo umabante na, so double bond. Yung Y nasa dulo na halos ng alphabet, so tatlo. Ngayon, yung alkene sa alkyne, at least isa lang meron. So ibig sabihin, meron akong ganito, daming single bond. Tapos meron lang akong isang double bond sa gitna. Counted na yan agad, lahat to as an alkene. Okay? Or kunwari, yan, tapos may isang triple bond, alkyne na automatic yan. Minsan, pag pinagsama mo, kunwari, meron akong alkene saka alkyne at the same time, alkene na, alkyne pa, pwede mo lang siyang tawagin na E9. Actually,
Pinagsama ko lang yung suffix na en para sa double bond, sa yn sa triple bond. So makikita nyo, simple lang actually ito, no? Yung mga may benzene, madalas ang tawag natin sa mga to ay mga aromatics, aromatic compound or arenes. And I want to mention, medyo mahirap actually i-discuss yung aromaticity. Kasi sa future video, okay, or kung gusto nyo sa English version, naka-upload na, technical yung word na yan. Pero for now, basta may makita kayong mga rings, mga, sabi nga nila, mga mukhang piatos, yan, mga aromatics yan. Pero dapat, ano yan, may double bond yan, para maging aromatic. Ngayon, yung mga substituted alkane naman, ito yung mga alkane na meron akong pinalit. Kasi, di ba, pag alkane, pwede mong isipin, di ba ang alkane is a hydrocarbon, wala na siyang ibang laman kundi carbon saka hydrogen. Okay? Yan. Maraming hydrogen, pero isa lang yung drawing ko dito. Ngayon, yung mga alkane, madalas sinusulat na natin bilang R. Yung R is basically a variable group. Variable nag-iiba-iba. Basta organic yan. Ibig sabihin may carbon. Kung baga, di ba sa algebra, you represent something as X, a variable as X. Sa OrgChem, a variable organic portion is R. So kung ano si X sa algebra, yun yung R sa OrgChem. Okay? So pwede nating palitan to, gawin natin siyang RH. Ngayon, pwede mong isipin yung H, pag pinilitan ko ng something, you will get any of these below. Kaya nga ang tawag ko, substituted alkene. So pag yung H, kunwari, pinilitan ko ng H o halogen, di ba? Pwede itong F, pwede itong Cl, pwede itong Br. Ang tawag sa mga RX ay alkyl halide. So parang alkyl is the R here, tapos si halide is the X. Kapag naman NH2, may special name yung NH2, the group itself, ang pangalan niya ay amino group. Yung class, okay, yung mga compound as a whole, kapag kasama si R, ang tawag sa kanila amines. Okay? Yung OH na describe ko na kanina, 'di ba? Na pangalanan na natin to kanina, ang pangalan ng OH is hydroxyl, pero yung pangalan ng class mismo na may OH group or hydroxyl, yung ROH, we call out ROHs as alcohols. Ngayon, yung ROH, ang similar sa kanya is RSH kasi ang pinalit ko lang, yung ginawa ko lang, di ba, yung O, gawin ko lang S. Ito na. Ang tawag sa mga to ay thiol. And we could say that thiol is actually a sulfur analog of an alcohol. Pag sinabing analog, parang modified version. So, di ba, ang thiol, ang ginawa ko lang, minodify ko lang yung OH, ginawa ko lang yung O na S. Kaya, this is like the sulfur version of this. Kaya nga ang prefix niya thi, kasi di ba thia or thio means sulfur. Kapag naman yung oxygen na sandwich ng dalawang R group or carbon, so di ba ROR or COC, ang tawag sa mga to ay ether. Okay? Kapag naman yung O ng ether, pinalitan ko ng S, edi ang gagawin ko lang, lagyan ko lang ng prefix na thio for the sulfur. So thio, ether. Madali kapag kinompare ko kasi parang ito, sulfur analog neto. Minsan though, tinatawag to na sulfide. Yan. Pero, yun. Ito tama rin. Ito tama rin. So, any of these would do. More functional groups na common. Ngayon, warning, kasi sa slide na to, halos lagi nyo makikita itong group na to. So, dapat alam natin na ang tawag sa C double bond O ay carbonyl group. And I think this is something na pag may nakita ka na carbonyl group, tapos nagsisimula ka palang mag-practice ng functional group, huwag ka agad-agad sumagot. Kasi makikita nyo, lahat halos ng ipapakita ko sa slide na to may C double bond O. Tapos it's all a matter of looking, ano yung katabi ng carbonyl group? Kapag masyado ka nagmamadali kung ano-ano sasagot mo. Okay? Kunwari, yung carbonyl group ko dito, may katabing dalawang R group or dalawang carbons. So parang RCOR or minsan ina-abbreviate yan na RCOR. So pag may CO na magkatabi, automatic carbonyl na ibig sabihin yan. Ang tawag sa mga to, ketone. Kapag naman yung isang R naging H, naging special functional group lahat to. So yung C double bond OH, ang tawag sa group na to is the formyl group. Minsan ina-abbreviate yan as CHO. Yung mga may formyl group or CHO, ang class niya, ang tawag sa mga compound as a whole, or yung mga RCHO natin, ay mga aldehyde.
Okay? Ngayon, kapag naman ang CO or ang RCO natin may katabing OH, meron tayong na-form na special group. Ang tawag dito sa buong to is actually nakasulat to kanina, carboxyl group. This is nice kasi 'di ba, alam natin ang tawag sa CO is carbonyl. Tapos alam natin ang OH ang tawag sa kanya is hydroxyl. Kaya actually nakuha natin yung carboxyl kasi pinagsama siya na carbonyl saka hydroxyl, 'di ba? Or abbreviated COOH. So ang tawag sa COOH is carboxyl, pero yung tawag sa class mismo is the carboxylic acid. So yung mga RCOOH natin, tinatawag natin na carboxylic acids. Ngayon, yung mga susunod ko dito, lahat ng to, pwede natin tawagin na carboxylic acid derivatives. Derivative, kasi pwede mo siyang i-derive, lahat to, pwede mong i-derive o magawa starting with a carboxylic acid. Actually, that is why in the first place, except for the one at the bottom, lahat sila may RCO. Di ba lahat, yan yung common kasi sa kanila lahat eh. Kasi namana nila yan, kumbaga sa original na carboxylic acid. At dahil ang lahat ng mga to, namamana yung part na to ng carboxylic acid, ang special name ng RC double bond O, or pwedeng isipin alkyl na may carbonyl, RCO, is called the acyl group. So you can say all derivatives contain the acyl group, except for this one. So kapag yung acyl group, nilagyan ko ng OR, or pwedeng isipin yung OH, yung H ginawa ko lang R, ang tawag sa derivative na to, RCOOR, is an ester. Kapag naman si acyl group, RCO, kasama NH2, tawag ay amide. Kapag naman ang kasama niya ay X, ang tawag ay acyl halide. Tapos, interesting to kasi kapag naman meron akong dalawang acyl group, so ito yung una, tapos pangalawa, minirror ko lang, tapos ididikit ko sila ng isang oxygen, ang tawag sa mga to ay mga anhydride. Minsan para kompleto ang tawag nila, acid anhydride. Yung nasa baba na special, kasi wala siyang acyl group, basta may CN or the cyano functional group, ang tawag sa mga to ay mga nitrile. Ngayon, bago ko tapusin to, okay, kasi na-discuss ko na lahat ng common functional groups, maraming nalilito sa mga may carbonyl saka sa mga wala. Kasi if you think about it, yung ester, halos katunog niya yung ether. Tama ba? Baka nga yung iba sa inyo na wala talaga idea sa functional groups na nagtanong, nasulat na ata to kanina. Hindi, ether yung kanina, ester to. Kanina, merong amine, ito, amide. Kanina, may alkyl halide. Ito, acyl halide. So what's the diff? Actually, may something common sa kanila. Yung ether, di ba, ROR. Yung amine, R, NH2. Yung alkyl halide, R, X. So, kung mapapansin nyo, there's something common. Si ester at ether, pareho siyang may OR. Si amine at amide, parehong may NH2. Si alkyl at acyl halide, malamang halide, may halogen. But it's obvious na yung mga derivatives may carbonyl. So si ester may CO, si ether wala. Si amide may CO, si amine wala. Si acyl halide may CO, si alkyl wala. So use that to your advantage kasi madali lang naman ma-spot yung C double bond O. Okay? So madalas iniisip ko si ester, si amide, saka si acyl halide, sila yung mga big brother. Sila may CO. Yung mga walang CO, ito yung mga parang younger na kapatid. No? Si ether, amine, at alkyl halide. But really, it's a matter of practice. Isa pa, napansin ko, maraming na babaliktad or napaghahalo-halo itong ketone, ether, at ester because ito yung tatlong organic compound na may dalawang R group sa magkabilang dulo. And I understand. Pero there are slight differences, di ba? Kasi yung ketone, isa lang yung O. Yung ether, yung O, tas nakataas pa, naka C double bond O. Si ether, yung O niyan, nasa gitna mismo. Si ester, obviously, dalawa yung O. But many people are confused with it at the first time kasi nga, dalawa yung R nila.
And I think the only way really para talagang matanggal niya yung pagkalito is practice, practice, practice. Okay? So, ito. So, meron pang ibang mga functional group, pero tulad nga nasabi ko, they are less popular, so hindi mo siya makikita sa discussion natin dito.